Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta tungkol sa planadong hakbang ng Kongreso, yung pagpapa-impeach kay VP Inday Sara. So kahapon, tuluyan nang na-file ang impeachment complaint sa Kamara. So ito, pakinggan natin itong paliwanag ni Showbiz Fanatics tungkol sa pahayag ni Congressman Marcoleta at bigyan natin ng reaksyon. Ano nyo mang pilit itago kung ano ang totoo, lalabas at lalabas pa rin ang mga tunay ninyong baho. Sa isang pambihirang pagkakataon, isiniwalat na ng Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta ang tunay na plano ng House of Representatives at ang di umano'y tunay na dahilan kung bakit siya sinipa o tinanggal sa 5 komite ng Kongreso. Sa isang pambihirang pagkakataon at interview ni Marcoleta sa programa ng Net25, ibinulgar nito na hindi aksidente ang samot-saring intriga at isyu na pilit ibinabato sa opisina ng OVP, partikular na sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Hindi rin daw nagkataon kung bakit tila sunod-sunod ang mga komiteng dumidinig di umano sa confidential fund at issues ng opisina ni VP Sara. Ang lahat raw ng ito ay planado tulad ng mabuking ang Marikina representative na si Stella Kimbo sa mismong committee hearing nito. Tama rin daw ang hinala ng maraming netizen na konektado sa naging pagdinig ng congressman na si Joel Chua ang di umano'y committee hearing ni Stella Kimbo dahil ang kanilang plano tuluyang idiin at siraan sa publiko si VP Sara para di umano'y maging smooth na ang impeachment case laban dito. Ngunit ayon mismo sa Sagip Party List Representative, hindi lang raw si VP Sara ang tila pinag-iinitan ng mga kapwa nitong kongresista dahil ang tunay na pakay rin daw nila tanggalin at pilayan ang mga taong tumutulong sa Vice Presidente para mailabas ang katotohanan at lihim ng mga kapwa nilang mambabatas. Tulad ni na Representative Gloria Arroyo at Rodante Marcoleta na siyang unang nagbigay ng Okay, so noong kainitan ng hearing sa Kamara sa budget ni OBP, matatandaan na natin ang talagang umalalay kay VP Sara. Yan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at si Congressman Dante Marcoleta. Mga aliado talaga ni VP Sara itong dalawa. Kaya lang nakakapagtaka, ngayon tahimik na si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Wala na akong narinig na statement of support niya. Lalo na ngayon na naisampa na ang kaso, impeachment, laban kay VP Sara. Tahimik siya. Ano sa tingin nyo? Bakit tahimik si PJ May? Hindi katulad nito si Congressman Marcoleta na very consistent. Salita siya ng salita. Lalo na yung kanyang programa sa Ganang Mamamayan, sa Net25. Ang ganda yung mga talakayan nila doon. So, salamat po, Congressman Dante Marcoleta. Yung tinanggalan siya ng membership ng 5 committees. Ang pinaka-importante niyan, yung Committee on Justice. If I'm not mistaken, siya yung vice chairman. Yung Committee on Justice, yan ngayon ang mag-handle sa impeachment complaint labang kay VP Sara. So, hindi ito aksidente lang. It's a planned move. Natanggalan siya doon para wala nang sagabal pag talakayin ang impeachment complaint. Kasi wala na siya eh. Kung vice chairman siya, ay nako. Mabigat ang kanyang tinig kung vice chairman. Kaya tinanggal. So, planado lahat. Yan ang sinasabi niya. So, sino na lang? Wala nang mga kongresista na umaalalay. I believe maraming sympathizers pa rin ni VP Sara dyan. Kailang tahimik lang. Nag-observe. Ayaw maipit. Kailang pagdating ng panahon, babaliktad na naman yan. Pagdating ng yung malapit na 2028,
Depende sa surveys yan. Kung mataas pa rin kung granting na tutuloy, nakakandidato si VP Sara sa 2028 at kikita nyo yung rating niya, siyang leading. Nako, babaliktad na naman ang mga yan. Katulad kay PRRD. Ang kumandidato si PRRD, underdog siya eh. Walang machinery. Mayor lang sa Mindanao, wala. Hindi nila kalay mananalo. Pagdating ng malapit ng eleksyon, biglang pumataas ang rating ni PRRD. Yun na, balimbing na, dami nang nagpahayag ng suporta kay PRRD. Kay Mayor Duterte na. Ganyan din ang mangyayari yan. Itong mga kongresista na nag-observe lang yan. Sa ngayon, doon lang muna sila sa tighawak ng pondo. Alam nyo na kung sino. Porta sa pagdinig ng 2025 fiscal year budget ng OVP. Ang nakakagulat pa sa revelasyon ng Sagip Party List representative matapos raw siyang tanggalin sa 5 komite ng Kongreso, tila di umano'y mas mapapadali na raw ang impeachment laban kay VP Sara dahil isa siya sa mga di umano'y hindi na pwedeng magtanong sa mga mambabatas na gustong patalsikin bilang ikalawang pangulo ang former mayor ng Davao. Kaya't ngayon pa lamang, pinaghahanda na ni Congressman Rodante Morgaleta ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na huwag papayag sa di umano'y napaka-manipulative na gagawin ng House of Representatives para lamang ma-impeach ang Vice Presidente at matanggal bilang ikalawang pangulo ng bansa. Narito at panoorin ang full video kung saan pinatotohanan ng Sagip Party List representative na si Rodante Morgaleta ang mga naging testimonya ni VP Sara na bukod sa nahuli nito si Stella Kimbo sa di umano'y stick to the plan ng Kongreso, totoo ang impeachment laban sa Vice Presidente para mapatalsik ito sa pwesto. Narito at panoorin ang full video. Is this part ba of what you said earlier, Representative Kimbo, let's stick to the plan? Yun yung narinig ko sa iyo kanina. Stick to the plan. She agrees, stick to the plan. I ruled that we stick to our plan. We stick to our plan. We stick to our plan. Ito ay planado. Planado. Nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Magpapile ng impeachment. Yun. Analisan kayo ng mga committee position tsaka yung committee membership. Ano ba talaga nangyari? Bakit ho? Yung 5 komite. Nabigla na lamang kami kinabukasan ay inalis sa inyo yung mga committee ito. Kung kayo na nga po magkwento. Sa akin, So, nagkatotoo lahat ang mga prediksyon ni Congressman Marcoleta. nabibigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalat na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula? Yan na, naipile na kahapon. Ang galing talaga itong si Congressman Dante Marcoleta. Nakikita niya na yung posibleng mangyari. Tama-tama siya. Ang impeachment. Anong komite? Ay, Committee on Justice. Vice Chairman ako doon. Vice Chairman. Vice Chairman kayo ng Committee on Justice. O ba't ako tinanggal? Yun. Para hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? Opo. So yun pala. So, Tingnan mo, itong nagsimula na paglatag ng budget, itong budget ng Vice President, di ba, sabi ko nga kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran, biglaan eh. Sa mga nakakaraang mga panahon ay ito, huwag na tayong lumayo, 2022, 2023, ganun pa rin naman yung patakaran. Walang masyado nang nagtatanong. Halos 13 minuto, 22 minutes. Nadidispose na yung ano eh. kasi yun ang tradisyon ko, ano? So, talagang planado.
Ang hindi ko lang matansya ngayon, kasama ba sa script o plano yung biglang pagsalita ng Pangulong Marcos Jr., yung kanyang nag-leak na text message na ihinto ang impeachment, huwag na dahil waste of time. Kasama ba sa stick to the plan o totohanan ang kanyang hangarin na huwag nang ituloy dahil nakakasira sa bayan o kawawa lang ang taong bayan. So, sana magsalita na ang Pangulo. Anong reaksyon niya itong itinuloy na impeachment complaint despite the fact na siya nananawagan na huwag ituloy ang impeachment. Ngayon, wala pa tayong naririnig na kanyang salita.